puntahan natin, ito dito, medyo ano ako dito eh. Mm. Sabihin ko na to, papaano, sabi niya kasi, Oh. sa soundbite na hindi ko alam kung meron tayo, hihintayin daw niya na ang talagang magsabi sa kanya ay ang Dating Pangulo. dating Pangulo. Mm. So, pwede pa pakinggan muna natin. Ay, Sige. meron. Senator Robin Hood Padilla. Oo, sa ano Tungkol yan? doon May sa- Zoom interview kanina. Zoom Yes. interview siya. Oo. Na ang tanong mga sa reporter. kanya ay kung ready ba siyang makipagbakbakan sa 2028 for a higher Bilang position. Vice. Yeah. Vice ni VP Vice Sara. President. At Ay, ito, ito yung sagot. ang Oh. sagot niya. Pag-utos si Digong, walang pwedeng mag-utos sa akin kahit sino, si Digong lang. Kasi ayaw ko talaga ng politika. Ay, pinanganak po tayong ready. Lalo na yan, para sa akin, Vice President, hindi naman masyadong, ano yan, puro advocacy lang yan eh. Parang ikaw ang spare tire, di ba? Kayang-kaya yan. At iisa naman ako sa ang paniwala naman ng Duterte, isa ako doon. Ako ay kung ano ang kasi para sa akin ideology kasi ang Duterte eh. Okay. So kung pagbabatayan natin, yung naging pahayag na yun ni Senator Robin Padilla, mukhang siya nga, ano? Yung isa sa mga napipisil ng kampo ng mga Duterte. Sige, Yes. paalala mo sa akin pagkatapos kong basahin to, yung Oh. one-liner ko tungkol dyan. Ha? Pero Oh, bago sige. yan, nag-alala na naman ako. Oh, bakit? Mase sa magiging kalituhan sa isip ng mga supporters sa mga Duterte. Kasi para sa kanila, ang mga vice-presidente dati ay mga walang silbi at mga lutang at hindi daw, wala naman dapat trabaho at hindi dapat nakikialam. Pero parang ngayon, importante na dapat na meron mailagay doon. Diba? Na parang ba't parang ngayon ay isa itong napaka-importante na talagang dapat ingatan ko sinong pipiliin. Pero mamaya na yung comment ko. Sige. Sige, paalala mo. Dahil nga po, narinig niyo yan, sinabi ni Senator Robin Padilla na ready daw siya na maging running mate ni Vice President Sara Duterte sa 2028 presidential at vice presidential elections. Paliwanag Padilla, kahit ayaw niya na sa politika, tatakbo siya kung mismong si dating Pangulong Duterte ang humiling na maging katambal niyang anak na si VP Sara. Dagdag pa ng senador, kung tutuusin, nandiyan naman daw sina Senators Amy Marcos, Alan Peter Cayetano, Bongo at Bato de la Rosa na pwede rin makasama ni VP Sara sa 2028 race. Kapag hindi raw siya ang naging running mate, payag naman siyang maging campaign manager ng visa sa 2028 elections. Samantala, kinumpirma sa ating programa kagabi ni dating Presidential Anti-Corruption Commission Chairman at VP Sara supporter Greco Bellica na kinokonsidera nila ang Sara Lenny tandem. Pero ang paglilinaw niya, wala namang formal talks o pag-reach out sa kampo ni dating VP Lenny sa ngayon. Ang sinasabi ko yung tungkol dun sa Yung one-liner mo. Before yung one-liner, yung bakit pag iba yung uupo doon, katulad na sinasabi ni Senator Robin Hood, spare tire lang for them. Pero hindi nila yung tinatrato ngayon nakaupo doon si VP Sara. Para sa kanila, importante yung role na iyan. Okay, pero ang one-liner ko dyan, paano malalaman ni Senator Robin Hood Padilla kung siya yung gustong maging vice ni ng Tatay Digong? Hindi nga siya makapasok doon, di ba? Hindi makausap. Ilang Magpapas na beses na message siya sila. nagpunta doon. So, ibubulong kay VP Kay Sara VP siguro. Go. Kung baka ganon. ganon. Oo. Tapos Yun ang sasabihin sa posibilidad. kanya. Pero seriously, among the political operators po, sinasabi na talagang kung meron mang national figure na pwedeng itandem talaga kay VP Sara, yan si Robin Hood Padilla is Dahil titingnan mo talaga dyan yung popularity and winnability. Pero para sa akin naman, more than politics, dapat tinitingnan natin yung prinsipyo at paninindigan ng isang tao doon sa mga importanteng issue ng bansa. Yes. Yung makakaapekto sa ating mga ordinaryong Pilipino. Halimbawa, ikaw bilang isang Pilipino ka, ano bang paniniwala mo tungkol sa usapin ng West Philippine Sea? Ay, parang alam na natin. 'Di ba? Kung ikaw ba ay naniniwala na dapat nating panindigan yung naging resulta ng arbitral ruling tungkol doon sa ating mga exclusive economic zone, sino bang kandidato yung nakikita mo nakapareho ng prinsipyo mo? Ikaw ba ay naniniwala na okay lang maging probinsya ng China? Sinong kandidato
ang pareho ng mga prinsipyo mo. So I think more than yung popularity, more than yung winnability, yung prinsipyo ng isang kandidato yung kailangan nating ikonsidera sa pagpili ng boboto. Hindi ba? Hindi puro politika. Sa tingin ko may pag-asa sa ganyan, Mas eh. Kasi in 2028, mas madami ng boboto. Well, millennials, syempre, nandyan na rin, no? Millennials, Gen Z, mas dadami na rin sila. So, iba na yung pag-iisip nila. Talagang sinusuri nila yung mga kandidato. Nakita natin yun sa midterm elections. Meron tayong, kumbaga, parang preview para sa 2028 elections. May pag-asa. Oo. At saka, sa akin kasi, ang kagandahan yan, kapag senator ka, for example, or congressman, makikita mo rin doon sa mga website ng Senate at saka ng Congress, ano-ano bang mga batas ang isinusulong nitong mga to? Ano-anong mga panukala bang ipinupursigi nito? Hindi naman kasi yan paramihan ng batas. Ito po ay pagdating doon sa kalidad ng polisiya na gusto mong ipatupad. Hindi ba? Ay, tapos na ba tayo dun sa personalidad? Voting because of personality? Ano mga kapatid? Malapit na, 2028. Kung ako sa tingin ko may pag-asa, si Jovi tinatawanan na naman ako. Ang unbeliever na to. Natatawa ako doon sa ang pangalan niya, Ram Gawilan. Kasi parang may ginodiyos siya. Politiko lang naman yung okay, ginodiyos okay. niya. So nakakatawa yun.